Ining kaplog ning Koke ni, si Koke nga si Ridon, kag ang sapat ni sang malaway nga goyteron nga gaga, na ang kanyang asawa ay manuglugos nga si Luistro. Dugangan pa sang bilat sing iloy nga kiwi ba gaga al. Ang patay huya nga gago nga si Perse Sindanya, kag ang alpot nga kwan, baby, give me my extension there please. Ang alpot nga si Dilima nga kirida ni Junel nga driver. Kayo ang mga pinakainutil kag mga walang kwenta sa balat ng lupa. Ang bilat sing iloy nyo, you are the worst. The worst in the history of the Philippine government. Kayo ito. Ang nagbuto sa inyo mga puro lahat adik. Ito na ngayon, tingnan na natin yung mga bilat sing iloy. Sino na nag-Gcash sa akon? Wala pa kita may nag-Gcash. Ang kayo di puta. Oo, Luisa, order ka na isa kaset mo. Ako madulong mismo. Buwas dayon, idulong ko sa imo, yala. Hello, Nikita. Yes, of course you can. Sandali lang guys ha. Bukaron ko din ang mga bilat sing iloy nga kwan. Hold on. Ang mga palaitot ni ini kagagag ni sa ikaw Luistro talaga. Ikaw ang pinakamakasalanan sa balat ng lupa ang iyo diputa ka. You are hiding a rapist and sleeping with him. At the same time, you are such a fucking liar. You lie through your teeth. You do not uphold the sanctity of the law. You are actually disseminating wrong informations and you try to confuse the world. You try to confuse the Filipino people na alam nyo naman na marami sa mga Pilipino na walang alam sa law. So you are taking advantage of the weaknesses of a lot of people, especially those who did not go to school. Ganito kakapatay huya ang bilat sing iloy mo ka Luistro. Numero 1 kamo ka mga sipsip. Akala nyo walang pag-asa bilat sing iloy ang Duterte na umupo ulit. Kung hindi na makaupo si Sara nandyan pa si Pulong kag si Basti kag si Kite kag si Umar. Gaga kang yu diputa, katingnan lang natin kung saan ka pupulitin ang bilat sing iloy mo. Doon kayo pupulutin lahat ang inyong mga lotlot and friends, doon kayo pupulutin sa karsel. Gadamgo ang mga yudiputa nila gapanaginip kayo. Nga hindi makaupo ang mga Duterte sa ganitong lakas nila. Kaya nga sabi ko, you could try to ruin them but you will never be able to defeat them. Yan ang totoo. Kagaga isang bilat sing iloy kagidya Jerbel! Jerbel kaplog! Hambal na naman sang yudi puta, yaho. Pag ang hindi pag-arap sa proseso ay maaring ituring na patuloy na paglabag sa saligang batas bilat sing iloy. Paano nga paglabag na sa saligang batas? Ang pagtago mo sa iyong asawa na palakantot na nang rape ang bilat sing iloy mo nga asawa, huy Luistro. Ang pagtago mo sa asawa mo ay paglabag bilat sing iloy sa konstitusyon ng Pilipinas. Ang pagsinungaling mo sa mga tao sa Pilipinas ay isang paglabag bilat sing iloy. Hindi lang sa 10 Commandments ng Panginoon at ni Moses. Paglabag na rin bilat sing iloy sa konstitusyon ng Pilipinas. Ang paglagay nyo ng akusasyon na wala naman sa sapat na ebidensya ay isang paglabag sa moralidad bilat sing iloy sa mga Pilipino. Ang iyong pagsisinungaling at ang iyong muka bilat sing iloy ay paglabag na rin yung diputa sa moralidad ng mga Pilipino at paglabag sa kautusan ng Malilaso. Ang sabi, ang mga pagmumuka nga parehas mga tarsel ang bilat sing iloy ka, doon kayo sa susang gago nga si Koke nga si Ridon. Ang pagpa-show up ng inyong mga muka dyan sa impeachment trial nga inutil, a waste of money of the fucking taxpayers of the Philippines, ay isang paglabag ng kautusan ng Malilaso. Wanted na kayo sa Malilaso, tinatawag na kayo doon. Kulang ang bilang sa tarsel ngayon bilat sing iloy kag na mga Koke. Anong ginagawa niyo dyan sa impeachment? Hindi kayo invited. Paglabag sa saligang batas, yun di puta, fuck na saligang batas. Wala ka mo gani, di puta ka mo sa mga ebidensya, puro haka-haka, puro marites, puro chismis, puro bilat sing iloy.
You do not go to fucking court and pretend that you are Blessed Mother Mary when your hands are all fucking dirty. Ikaw mismo na umamin ang palakantot mo nga asawa nga bilat sing Iloy who could not even get himself to fucking bang you. Nagawin bilat sing Iloy ang kanyang obligasyon bilang asawa, hindi niya ka makantot, kumantot sa iba. Tinago mo nga ang rapist mong asawa, and also, not paying your debts to a law firm is also a bilat sing Iloy paglalabag sa kautusan ng konstitusyon at moralidad. Higit sa lahat, ang magkaroon sang isang katak nga kilay ang bilat sing Iloy mo, kag magkaroon sang ganitong matasang tarset ang putang ina ka paglalabag yun. Sa kasuguan nyo di puta sang Manila Sukag National Geographic Channel. Ang sinasabi sa ating animal control, dapat hindi kayo lumalabas ang bilat sing Iloy kung hindi pa. Hindi pa October 31, November 1, November 2, November 3. Ang usapan natin sa Halloween, kayo putang ina nyo. Kayo ang numero 1 ng galabag sa mga kasunduan natin. Meron tayong sinulat bilat sing Iloy sa sigaw ng balintawak. Lahat ngayon di puta, ukat-ukat, regal shaker. Lahat bilat sing Iloy nga mga horror movie. Ang mga itsura nyo ni Redon, nga mga iti kag cookie, dapat wala kayo kapakita ngayon. Kayo ang nagalabag bilat sing Iloy sa rules of regulations sa horror movie, gago. Ang shake, rattle, and roll, hindi pa na pinapalabas ngayon. Maumpisa pa sa October 31, pa kayo show up ng show up? Kung meron sang nagalabag bilat sing Iloy sa saligang batas ng Manila Zoo kayo ni Redon, ay wala yung kasalanan si BP Sara. Napakaganda ng aming Vice Presidente. Ang pamumuka yung mga yudiputa, kayo nga dapat ang ating usapan bilat sing Iloy sa saligang batas ng National Geographic Channel. October 31, November 1, November 2, November 3 kayo starring. Anong ginagawa niyo sa mga impeachment? Sino nagsabi sa inyo, upo ka dyan, huy alpot? Wala pa sa costume party, nandaan sa dalawa ni Redon. Anong ni sila yaman? Bilat sing Iloy. Bumalik kayo ngayon where you belong. Yudi puta, ang usapan sa saligang batas ng Manila Zoo. Lahat ng mga itsura sang tarser kagko kay wag lumabas. Before October 31. Nagkililiwi ang itsura sang iyudi puta, ang gago nga sapat, kung hindi bid naman sila mga patay huya kag kung disente kag totoo, hindi na sa cooking show kag hindi dog show. Ang bilat sing Iloy mo ka Percival nga kapal mo ka. May mga bitbit ang yudi puta sang payatos isaksak sa bunganga mo'y gago. Percival, ang lahat ng mga bata ang bilat sing Iloy mo, ikaw ang ginagamit nga panakot sa kanila. Tinatakot ang lahat ng mga bata para matulog, yun di puta sila pag after sa kanilang screen time. Ang muka mo ang ginapanakot sa mga nanay, ang yun di puta ka. Anong ginabit-bit-bit mo, gago? Sampiatos ang bilat sing Iloy ka. Abi, ano ka ga-advertise sa sampiatos ang bilat sing Iloy mo? Yan ba ang tinatawag natin? Nga hindi dugso na gamu-amo ning gagaman nga dilima, ikarong tinampa ta kang bilat sing Iloy mo. Bit-bit-bit mo ng alpot nga sa dilima, tapos kaput-kaput mo sa ganito, masa piatos, pinungkoy sa piatos, gaga ka. These are the people that wants to impeach our Vice President, does not even know how to practice decency. Tsura sa mga bilat sing Iloy, Percival, tinatawag ka na ngayon ang diputa ka sa horror house. Galit na ang horror house sa iyo ang putang ina ka kasi hindi ka ga-report for duty. Marami na sa mga bata ngayon hindi natutulog tuwing alauna ng madali ng alauna ng hapon. Walang kinakatakutan, ikaw ang inaantay, ang putang ina ka. Dapat ang mukha mo talaga ipakita sa mga bata para magtulog sila, Percival. Ikaw ang taong kulunatnet na nagastaring bilat sing Iloy mo sa mga peryahan, lumayas ka sa peryahan. Nag-ano ka ran away ka, gago, ginapangita ka na Percival, anong ginapretend mo? Nga miyembro ka sang impeachment, ang putang ina ka, ilan ang nagboto sa'yo, gago? Representative ka, ramo representative ka? Tinampu yung representative ka sa mga bages. Ikaw ang representative sa mga malignong bangos kag salmonite. Representative sa ano? Representative sa parte, bilat sing Iloy, isa lang yung parte nga meron ka, Halloween parte ka lang.
Ambisyoso ning bilat sing Iloy kun hindi ka pa gani libat gaamo ka pa daw na stroke ya ba. Ang ngipin mo sa taas ay gago 6 tapos sa baba nga ngipin mo 3. Anong pinagmamalaki mong yun di puta ka party? Partyless. Anong gi-partyless mo, Percival? Hoy, Percival, isa lang ang party mo, Percival. Halloween party. Wala nang iba. Ari ang bilat sing Iloy ning turas ang kugtong buka purya gaamo pamatay ni Percival. Ako ayaw ko talaga manlait, guys. Kasi ayaw ko talaga nga ma-minus 1,000 na naman ko sa heaven. Pero pinipilit ko sa mga iyo di puta nga mga makakapal ang muka. Sino ang maniwala sa iyong bilat sing Iloy ka nga wala ka kasalanan sa mundo, Percival? Maitim ang iyong gilagid, maitim ang iyong bibig. Bilat sing Iloy ka tapos kirat mata ka pag-aamo ba? Sino maniwala sa iyong bilat sing Iloy between you and Sarah? Maniwala kami sa iyong diputa ka ang gilagid mo, ha? Tapos itim ang bibig mo. Ang gusto mo maniwala kami, ala, grabe si Percival. Percival, congratulations. Ay, dumala si Percival ng piyato sa impeachment. Grabe ang impact. Grabe ang impact talaga doon sa impeachment. Lahat ng tao talaga naniwala kay Percival. Imagine, nagdala sa sang piyato. Sino ba naman ang gadala ng piyato sa impeachment? Wala naman may nagadala doon. Pero, si Percival, ang lakas sa loob ni Percival, yun talaga ang pinaka-ebidensya talaga sa impeachment. Yung piyato sa dilala ni Percival, maitim ang gilagay kag maitim ang bibig. Yun talaga ang napasalo kay VP. Oo, ang padala yun ng piyato, tapos sa pa-picture, pa ang bilat sing Iloy. Gaganar, ang bilat sing Iloy ka nga, sapat ka. So, ang pagdala mo sa piyato, ano? Nanalo kayo? Pinaka-ebidensya ang piyato sa inyo, di puta ka kung ano ka ba kung sa baba mong gago ka. Ganon ka man ka, wala laman ang utak mo, Percival. Ang bilat sila, grabe talaga si Percival, day. Alam niyo, nung dinala niya talaga yung piyato sa pa-picture sa sang alpot nga si Dilima, nanalo ka agad ng kaso, day. Talo ka agad si BP, imagine. Imagine nyo lang, ha, putang ina, ang pinaka-the best talaga nga ebidensya sa impeachment, ang piyatos talagang dinala nila. Ayan, oh. Ito sila, oh, ang mga bilat sing Iloy nga mga sapat. Sandali lang. Pajikasan nyo na ko da, paglantaw ko mamaya, pagtapos ito, tapos tingnan ko. Kung meron ko sang kwan, meron ko sang Gcash, pag wala, umanda kayo sa akin. Ari yung ang mga gago, ayan sila ula. Si Dilima Kaplog, Dilima Chikinini, nagsuot-suot ka na naman sa bandana mo sa liig, tapos sino ni sa gitna, hindi ko kilala. Ang mga iyo di puta, ano ang ginstaren? Bilat sing Iloy, ano ang impact yung di puta sa piyata sa mga bilat sing Iloy? Ito din ang nagpicture sa inyo, isa rin ka-addict na addictus. Nga picture yung piyatos, mga gago. Dapat hindi ito pinapansin ng gagaman nga si Dilima, uy, babalo. Dilima, babalo, alput, bigaong gurang, kurinot, maladray, ang putay. Amo na ni bala Dilima, ang sitwasyon mo, Dilima, nung bilating Iloy ka, wala na may nagasup-sup sa iyong tinggil. Bastos ka pa, inamin mo pang yudi puta ka nga, ikaw ay isang kabit kag nagpaitot ka, nagpakantot ka kay Jonelle, kantutin mo ako, Jonelle, chupa, Jonelle. Amo na ng sitwasyon mo, Dilima, yudi puta ka, kahit bilat sing Iloy, sinto, hindi magkantot sa'yo. Pero kaya gagawa ka pa rin sa mga ganitong bagay, anong klase ka, Dilima, nga abogada? Anong klase ka bilat sing Iloy ka papet yu di puta ni Trillanes? Ga ito tay ka mo ni Trillanes. Binibigyan ka ba ni Trillanes kahit papano sa mga isang oras para malukit-lukit ang iyong ingron? Ito ba ang gawain sang isa? Is this the decent doing of an entity who wants to impeach the second highest position of the Philippines? Are these the people that we're supposed to take seriously? Are this the body of a certain bilat sing Iloy useless entity that form a bilat sing Iloy fraternity that attacks our vice president? Do you think we're going to take you seriously? Pagkatapos, after you show your shenanigan in public, ayala, ako hindi ko naniniwala sa mga ganito, ng mga iyo di puta, ng mga makikitid ang isip. Ma-impeach ka bilat sing Iloy, tapos ang naga-impeach sa'yo, mo ng itsura Percival. Ang itsura sang di puta nga ukat-ukat, ayota.
Ikaw dapat ang i-impeach, Percival. Bakit naging ganun ang pagmumukha mong Bilat Sing Iloy? Ka-wanted ka na sa Manila Zoo. Excuse me. Si Jokno si Jokno, wala ka nagapataha, subong Jokno, no? Nagago naman si Jokno. Jokno, nagkapot-kapot ka man. Napaayos mo na ba ang ngipin mo, Jokno? Jokno, chill. Matalino ka sana, pero Bilat Sing Iloy ka pala ka NPA din. Napaayos mo na ang ngipin mo, napapapalaksis mo na katulad kayo ni Llamas. Ito ang mga gusto ninyo, nga mga tao nga ilagay Bilat Sing Iloy sa ano? Sa posisyon nga ang ngipin gani sa mga yudi puta, hindi nga sila responsable. Hindi nga nila mapagabot di puta ang ngipin ni Jokno do 1 kilometro, malaba ang Bilat Sing Iloy. Malaba pa ang ngipin mong sapat ka sa buhok sang kwan sa buhok sang ni Maria Clara. Na ano-ano ka Jokno? Ay ala, I didn't know that this is actually your league. You're not supposed to be putting yourself here in fucking embarrassment after all this time trying to lobby for anti-corruption and all. You end up being this Bilat Sing Iloy joke? Oh my God, what a fucking shame. Ang tsura sa Bilat Sing Iloy nga si Jokno, laba ang ipon. Mahaba ang ipin ni Jokno, tapos mahaba ang baba, kakiwi baba itong Bilat Sing Iloy nga si Percy. Dagdaga naman sang mahaba ang tinggil nga si Dilima. Lahat nga kaaway ni Inday Sara, mga puro, lahat conjuring. Mga membro ang mga Bilat Sing Iloy sang Jurassic Park. Ito pa may isa pa, sandali. Wait. Ari gago ni sa Bilat Sing Iloy ni sa suya ko ni siya. Exchange Commission and had been submitting Pinakagago ka talaga. that you want records from a law office within the Securities and Exchange Commission and had been submitting annual financial. You cannot subpoena law firms for representing a person either accused or in impeachment cases. Did I hear from you that you want records from a law office? I heard something because this is new to us. This is a surprise to us, Gago all ni of si us Rido, here, no? that they are now a subpoena for entities that are not included in the complaint. So are you saying there's something about a law office? To be clear, these are in the SALN of the Vice President for 2023 and 2024. So I think Gago mango there's kang Bilat Sing nothing Iloy mo ka. against this committee. Sandali. Bago ko muna i-continue yan, may shoutout muna akong taga Iloilo. Shoutout dyan, Sandra Ferrer. Amo ni sao si Sandra Ferrer, kagang asawa ni Sandra Ferrer. Sila ay may-ari. Isegway ko muna ha, sandali lamang. Sandra Ferrer, kagang asawa mo nga, hindi ko alam, baka si John Arestorinas ni siya. Sandra Ferrer nga naga-uwel-uwel ang iyong muka, ang Bilat Sing Iloy mukhang traidura ka nga hisaon. Tandaan ang itsura ni Sandra Ferrer nga gagangawan katak din ang kilay. Hindi mo na-anticipate nga pinsan ko si Linda Roque. Ayan, Linda Ferrer mangyan, Bilat Sing Iloy ka nga maitim ka rin nga sinumpa ka rin nga pugita. May-ari ni Sasang Aquating sa pagkapangit pa sang pangalan sang iyong water refill. Aquating daw, Aquating Laundry and water refill dyan sa Mandurria. Huwag kayong bumili. Sang tubig ni sang alput bigaon Bilat Sing Iloy may hepatitis C ni siya. Confirm ko to sa mga taga City Health. Kagang record sang alput sa Medicos. May hepatitis C ang bigaon kagang asawa ya may hepatitis C man. Wala labot na may hepatitis isa ang alput ni ngay saon nga traidura. Hindi ka naman ang gaga ka. Inspektor sang Iloilo City, bakit ka pumasok doon? Sa tubigan sa pinsan ko. Haalpat! Pinsan ko si Linda Roque, matinong negosyante. Matinong nga nagabintas ang mga prutas, walang inaagrabyado. Bakit kayo pilit ng pilit na pa-join nyo sa asosasyon nyo sa mga tubigan sa Iloilo? Bilat Sing Iloy nyo! Kayo lang dyan magintuanay nga mag-asosasyon kamo mga yudiputa kamo sa mga tubig, wala pa kaya alam ang pinsan ko sa inyo. Bakit sinod ba nag-declare nito sa asosasyon nyo sa tubig? Putang ina! Si BBM! At sino ka? Maya-maya ka ginapicturan mo. Ang tubigan sa pinsan ko gahanap sa sang patas, bala?
Ginapitsura niya ang water refill sa pinsan ko nga may marami sang suki. Walang may nagabili sa'yo, kaya ang tubigan mong bilat sing iloy ka, may hepatitis C. Tapos may mga pitik-pitik, may mga ulod, may mga lugay, baho putay. Mabaho ang tubigan mo, ang bilat sing iloy mo ka, Sandra Ferrer. Putang ina na nanahimik ang tubigan sa pinsan ko. Pasok-pasukan mo, di puta ka, who the fuck are you? Ha, Sandra? Di puta ka, sobra ka pa sa huk balahap? Sobra ka pa bilat sing iloy ka sa mga terorista? Masulod-sulod ka doon sa pinsan ko nga tubigan, bilat sila, what license do you have? Hapat! Kapag bumili kayo sang tubigan, sang alpot sa akwating, yun di puta, pangalan palang chararat na. Pag inom nyo ngayon sang tubig, bukas sa ospital na kayo, gaamo-amo na kamo bilat sing iloy. Mahigko ang ginakwanan sang alpot, hindi ni sa wala sa gakuha sa bubon. Hindi sa kumukuha sa balunan, bilat sing iloy, ang kinukwanan isang alpot sang tubig, dito ni sa imburnalo. I don't know kung ilang beses mo kailangan i-purify. Ang imburnal kailangan na dangin mo nga water filter mo daya 1 milyon. Kung galing sa imburnal ang gaga ka, nagapahimunong ang tubigan sa pakaisa kung bilat sing iloy mo. Ano nagay mo to sulod-sulod? Di puta ka karo kung madumog si mong gaga ka. Hisaon kang kaplog ka. Anong ginagawa sa iyo sa refill, sa water refill sa pinsan ko? Alpot, ginakuti mo putay. Gaga ka karon pagandahin mo ang binibenta mo bilat sing iloy. Kag magpa-check up ka nga wala ka na sa hepatitis C. Gaga-gaga kang yung di puta ka, Sandra Ferrer. May-ari sang chararat, baho putay, baho ihi, may ilaga ang kanilang bilat sing iloy nga water refill station, baho yung di puta, sabi sa mga tao nga nagabili doon sa kanila, kagwag mo ka, ha, kaplog. Hindi mo pagpahug-pahugon ang akong pakaisa nga hindi makakuha sa sanitary permit. Sino ang madinay sang sanitary permit sa taga City Hall? Bilat sing iloy, testingan sa taga City Hall, hindi magatag sanitary permit kay Linda Roque. Kabalo ka nga si Kunkasing ang gapungko, dira, nga gapangatag sang sanitary permit, huy alput. Hindi ka magpa-este nga daw sikap putay ka sa Iloilo City, Sandra Ferrer. Di puta ka ini nga mga negosyante ka ni Linda Roque, ni grabe na ni sila ka mga gabunan. Nga mga negosyante sa Iloilo, tapos ikaw lang ang kalidad mo nga bigaong kaway kakwarta. Ang totoo nga negosyante nga maraming pera, walang panahon nga magpunta-punta sa mga bahay, sa mga negosyante o sa kanilang representation para ma-picture-picture because you're gonna be busy. You should be busy trying to make your business progress. Marami sa oras may masulod-sulod ay bilat sing iloy mo ka karon ako masipa si mong alpot ka. Putang ina, dapat patas lang ka pala. Patas lang ta, hindi ka makakuputin siya sa pinsan ko, pangimatay ka. Nagsulod-sulod to sa water representation ni Linda Roque, karong bilat sing iloy mo ka kumadunot, sing gaga ka. Sino sa City Hall? Ang madinay siya sang sanitary permit, gusto mo sa putiyon ta ka? Gaga ka bilat sing iloy mo. Tanan nga tao, dira sa may City Hall, may mga baho, sila except lang kay Raisa. Tanan sila may mga baho, dahil hindi magatag sanitary permit sa pakaisa. Kumayo, kundi sila, hindi sa paglasa, kundi sa isa. Basi, way ka na guna-una. Waay ka na minsar, nga basi si Linda, pakaisa ni Bugres. Bilat singlo, yan ang sinasabi ko sa inyo, do not fuck with my friends. Do not fuck with my loved ones. Do not fuck with my family. I will fuck you upside down, sideways. Iya nagali ang aquatic. Aquatic, delikado. Oo, may mga pitik-pitik, may mga lugay. Bilat sing iloy ang tubig sang alpot. Yaku, ang kulor sang tubig sang bilat sing iloy, brownish. Ano na dangay mo nga ginabaligya ka tubig, ginaugasan mo sang dangog mo? Baw, dupla, may badlo, damak. Ang iya pa nga ginapangugas ang di putaya, mga kwan bala, hindi mineral water. Pag ginaugas sa mga suludlan, bilat sing iloya, mga iko, pangalin sa bubon, kadamak si muya. Baligya ka tubig ang diputa ka, may mga pitik-pitik, alpot, pila kabilog, nagkala ospital sa probinsya, hindi ka magbutik sa kon, kay ikaw may hepatitis C ka, sige, doon kayo bilis ang tubig sa alpot, pagka the next day, tingala ka mo kayo luwis ng mga dito, nyo bilat sing iloy, may hepatitis na kamugali, dito mo bakal, sige, bakal ka mo to sa alpot, para pagka the next day, mabukuha ka mo sa mga medikal, yung matrabaho kayo ay unfit to work, ay ala,
Nga nag-unfit to work kay nagbakal ka sang tubig sa aquating gani. Sambilat sing ilong nga si Sandra pero may hepatitis na sa gaga, wala ka nag-check. Ako yan sinicheck ko na yan guys. Kaya akong tinatras ko lang yung mga tao talagang kakilala ko. Why is it that no one buys from you? What's the reason? Because your water is a shit. Your water comes from the gutter. Your water comes from the imbornal. And your water has pitik-pitik. Your water has lugay. And your water is baho putay. That is why no one is buying your water. Correct? Kita mo na da, Joven, hindi ka mo da magbakal sang tubig, ya. Tubig, na da malangsa. Ang imo nga tubigan, Sandra Ferrer Bilat, sing Iloy ka, aquatic, water refill, ang tubig mo malangsa, baho, putay, pot. Sigurong ginahugas ang alpot, isang iya nga dangog, ginakuha niya pa bala, ginabutang niya pa sa bubon, tapos si filter sang bigaon, tikisa hindi man na ma-filter agad-agad. Share the live, guys. Ang mga stars yung nagululuntat na, padjikasan nyo ko yung mga sapat. Gasa lalakit na din kwan ko. Abi mo kung daw si Sino magasta ang iyo di puta, ya Sino ka. Sino ka nga para ka manira ang bilat sing Iloy mo, ang ginasuksok mo nga arito, salin sa gabot-gabot. Himutarib lang ang arito sang gagaw. Oy, anong ginasuksok mo? Ang sinusuot mo nga arito sang bilat sing Iloy mo, halin sa gabot-gabot nga tagpisitas. Mapakuno-kuno ka nga dosin o ka nga manggaranong ka sang Iloilo City, pakyo. Bilat sing Iloy mo ginalinas, kung di gani si mga gurisita, di kag mga dumalagko nga mga tao do sa Iloilo nga mga inchitsua, ikaw lang. Sumala ang stepping mong gaga ka. Makuhan ka lang naman, hinta ka lang kontra, bilat sing Iloy mo, dugo ko pa. Gaga ka karon wala, kagi pasilaptan sang ako pa kay sa alpot. Hindi ka inaano ng pinsan ko. Di puta kang mga apelido dagani sa Iloilo nga mga sinuna silang mga sapat na mga kampo sagrado, mga sinuna mga tag-iya sa mga mirimag ginalasa ko dagani ikaw lang. Bilat sing Iloy mo ang bugira ka sang Iloilo, hoy. Hindi ka magsika putay sa konsyudad. Bilat sing Iloy ka sino ka? Ilampos ka kung gaga ka. Suya ko sa mga muning nga mga klase sang tao bilat sing Iloy. Di mo ko pagay ano-ano, hindi puta ka. Paki-PM sa akin yung Gcash mo, Nelfa Sela, sure. Okay, basta mga ganito, mahapin ako, basta may Gcash ang nanay. Ayan, admin, pa-message mo dito. I-PM mo, admin, si Nelfa. Bilat sing Iloy. Ako kung kahit pamilya ko yan, kung mali sila, mali. Pero kilala ko to si Kwan si Linda, matino ni sa nga negosyante, di puta ka, tapos siraan mo, alpot ka. Ayaw ko ng mga ganyan. Huwag niyong inaano ang mga pamilya ko kasi mga mababait. Lalong-lalo na to si Linda, wala gini siya problema. Yes. Okay, Jomar, no problem. Ang arito sang alpot yung halin sa gabot-gabot, ambisyosa kang bilat sing Iloy mo. Hindi ka gani makaistrot, bakal to sa alplorite, bisan rimatado lang sang alahas. Tapos, traiduran mo pa ang pakaisa kung gaga ka, takso mong karon, ano ka? Di ka sa mapulutan! Sa asosasyon da, sa mga water refill station sa Iloilo City, please remove her. You do not want to be on the bad side of Bugres. Pag may makita ko isa sa inyo, bilat sing Iloy nyo, nga may mga langaw. Ang inyo mga water refill station, putang ina, pati ka mo mamasamain sa akin. Hindi nyo kuya pag ano na nun. Bilat sing Iloy yung nagapanahimik ka nga, kung nga pa kaisa. Nagay nyo pilit pa sa asosasyon, hindi ka na sa pag-intra. Ayon sa bali sa asosasyon nyo. Iloy. Jomar, sabihin mo kay mother, ma-deposit siya 40,000 sa BPI itong account, ha? Suya ko basta sa mga ganito. Wala lang tayo ganyanan. Kapag may business ang isang tao, huwag mo hanapan sa kasalanan, bilat sing Iloy mo, ano ka? Binigyan ka sang
sang kontrata sang City Hall nga ikaw ang may inspeksyon sang tanan nga military police station, inspektor ka sang syudad. Yung di puta ka kung gaga ka. Magnagay ka sang isterira yung gaga ka. Suya ko basta mga ganito. Ang mga tao nga nananahimik, na naganegosyo, walang inaagrabyado, do not fucking push them to the limit. You wanna put their backs on the fucking wall? You test the water first. Kung ano ang background na nila, sino ang mga koneksyon na. Labi na sa tanan sa panahon ngayon. Associated na sa kay Bugres? Yan ang una yung tanungin. Baka kakilala ni Sani Bugres bago natin biradahin. Baka kaibigan ni Sani Bugres, pinsan ni Sani Bugres, ano ni Sani Bugres man? Yan mo nang isipin nyo. Kaya ang lahat ng mga bago nyo, di bilat sing iloy, gitsakon nyo, di puta. Ikurit ko ang inyo putay sa karsada. Gapanahimik ang pinsan, kung gani gusto sang insaktong gaga, lamutakon niya. Kundi biradahon, taka tinamit mo. Ako ya, wala ko ya, may ginapasino ya. Share the live, share the live. Gaga ni si Sandrang kaplog yun yun. Pasin-usin, di puta kang hambog ka. Hindi ka gani ka ubos ang sinamo mo, bro. Sandali lang, mabalik na tayo dito kay Ridon. This committee from basically issuing subpoenas on documents that had that are Pakinggan natin itong kabubuhan niya. I heard something because this is new to us. This is a surprise to us, all of us here, that they are now a subpoena for entities that are not included in the complaint. So are you saying there's something about a law office? To be clear, these are in the SALN of the Vice President for 2023 and 2024. So I think there's nothing that prevents this committee from basically issuing subpoenas on documents that had that are actually public documents, Madam Chair. No, I'm asking specifically. There was a statement. You're asking for subpoena for a law office. Yes, because our assumption is that this is an incorporated law office because it was stated as one of the business interests of the Vice President. in the Igagago, bubo. Aware of the privilege communication between lawyers and client. This will exactly violate the provision of privilege. Client. Subpoena law firms for representing a person either accused or in impeachment cases. How can we subpoena a law firm for acting as a lawyer for the Vice President? Can you give us a reason why we should subpoena law firms under the rules of court and under the Code of Professional Responsibility? Suras ang gago, yaw. They cannot subpoena records of a law firm. Sure, court records or communications between clients and the lawyers are absolutely privileged communications. But if this particular law firm is an incorporated entity within the Securities and Exchange Commission and had been submitting annual audited financial statements year after year and general information sheets, I don't think we are precluded as a committee. I don't think, ipusa ang baba mo rin na. Bilat sing iloy ka as per the assumption, and I don't think, this is not about your assumption. This is not about what you think. It is about the law. Bilat sing iloy ka, it does not take rocket science, and it does not take a person to have fucking Juris Doctor for a person to understand that what you're trying to do is just to intimidate Sarah. Saan ka na ba naman nakakita, bilat sing iloy? Gusto nila isapina ang isa ka law firm. Meron tayong sabi nga ng ito, sinunisa ang tao ni nga, I don't know him. Sabi ng isang representative dito, we cannot sapina as per the court of law. Hindi natin pwede isapina ang law firm. Why? Because may tinatawag tayong client and lawyer privilege, ang kanilang privacy. Isapina mo bilat sing iloy ang lawyer, sino pa ang mapunta yung di puta sa law firm? Kung ang lahat pala doon nga mga sigula lunay kag lahat nga conversation, pwede na pala masapina.
You cannot do that. Kumbaga, ang mga law firm, they have immunity. When it comes to certain investigations, let alone a fucking impeachment. And besides, Sarah is not a part of that law firm anymore. That is owned by your husband, yes. But her husband is not included in the complaint itself. Ano niya nga klase? Bilat sing Iloy ka rin doon. Fuck you! You di puta ka, gago ka! Saan isa nag-aral? Ano ang eskwelahan mo? Who the fuck let you pass? Ha? Sino napapasa sa'yo? Fuck you ka! Bilat sing Iloy. Wala, you know, everyone that is involved, you know, in impeaching Sarah, you are actually embarrassing yourself to a T. You do not care anymore about the oath you took. You have no regard to the law. Kahit alam nyo sa sarili nyo, kasi hindi naman kayo mga bobo eh. Alam nyo sa sarili nyo that the argument that you are trying to show to the world is not even a fucking argument. Pinunusupo na lang yung inyo. Gusto mo kwaon ang salin? Gusto mo kunin ang salin sang law firm sang asawa ni VP Sara? That has nothing to do. It is not even written on the complaint of the fucking impeachment. And her husband itself is not included in the impeachment itself. I-impeach mo ang law firm? Every law firm and every lawyer na meron tayo sa Pilipinas, and actually in the whole world, my client and lawyers privilege tayo. These are the conversations that is not supposed to be divulged anywhere, not unless na isumon ka bilat sing Iloy sang korte para sa isa ka ma-justify mo nga krimen. Ano ang kasalanan bilat sing Iloy sang law firm sang asawa ni Presidente Sara? Pati sila nadamay sa impeachment. Gago! Ay, bilat sing Iloy, hindi mo kailangan maging abogado para maintindihan mo itong This is not about the law. This is common sense. Kasimple-simple lang. Sapinahin mo nga, ay isapina mo, may maisapina nila bilat sing Iloy ang bangko. They try to fucking intimidate the bank. They try to fucking threaten the bank that if you're not going to follow the things that we tell you, you're going to fucking answer to the law. What law is that actually? Ano nga law? Makukulong sila sa bisang alpot na piranha nga taga Manila. So why the fuck do you go to this extent? Just to prove something, because in actualization, you have no fucking evidence against her. Because if you had, you would have won. You would have won already the first attempt in impeaching her, isn't it? The first, the second, the third. It is only now that you form another fraternity to say that you already have a substantial evidence against her. And where the fuck is that? Nasaan ang substantial evidence na sinasabi sa mga bilat sing Iloy na miyembro sang mga conjuring? Isn't it that you're yet to actually acquire paperwork from the Commission on Audit in order for you to establish that she indeed made any corruption or ginlustay niya ang pera? Commission on Audit is the first fucking entity that you're supposed to be questioning kung paano nila gin-calculate ang nilustay kuno na pera ng ating Vice Presidente. It has been announced again and again by several people who are fucking more intelligent than compared to anybody of you, who are so proud to have a fucking Juris Doctor, but you are not practicing your fucking education in the name of Maleta. So many people already, those people who does not even go to one side or another side, they said that that money, the 125 million, was requested August of 2025 or 2024. Binigay nyo sa Office of the Vice President December 21. 11 days bago magsara ang putang inang taon, and she's supposed to liquidate it in that fucking span of time. So bakit sinasabihan siya nilustay niya for 11 days? You are just making this up to make her look like a fucking criminal. Ang tao na may isip at matalino, putang ina, maiintindihan that she didn't do anything. The announcement and the report of Commission and Audit that she is one, that she actually has the highest grade, na may pinaka-perfect na paggamit ng kanyang pera sa kanyang liquidation should suffice any doubts and confusions of the Filipino people, but you refuse to present this. You cannot beat us, so what do? You confuse. You try to confuse
the minority because we are the majority. We got the fucking highest vote, correct? Gina-confuse ang mga tao. If you could not beat them, confuse them. Ganito ang inyong mantra ngayon. Sa lahat, Bilatsing Iloy na go back and forth, it should be clear to the world that you do not have a smoking gun. You are just, all of you are just colluding and sleeping on fucking one bed to try to make it sound like na kaya nyo si Sarah, but don't you understand this? Don't you fucking notice it or fucking realize that isa lang si BP Sara at lahat kayo ganging up on her and still you couldn't win? Isa lang siya, ha? And everybody fucking goes against her. Everybody is trying to fucking bury her. You forgot she is a seed. You bury her, she grows. That's the thing. Hindi niya nilustay. It was given to her 11 days before the closing of the year. She needs to liquidate it. She requested it August. It was given to her December. So wala sa choice ko, di dapat niya nga gastusin talaga in a span of 11 days. Correct? Ang flood control natabunan na, ang malita natabunan na, Bilatsing Iloy, pati ang gira natabunan na. Subong na naman, energy na naman, Bilatsing Iloy. It's like an earthquake, ang timsong na naman ni BBM. He just signed a fucking release of 25 billion pesos to support Kuno, the emergency state of energy chururot of the Philippines, but only 2 billion is going to go as a subsidy to people who could not afford to have a kinki in Candila, and the rest, the 18 billion, will go to infrastructure. What is infrastructure during this time of energy crisis? Ano ang koneksyon sa infrastructure? Mapatayo ka, Taytay? Anong ipatayo mo, BBM? Kuweba? Para doon tayo pumunta lahat? Mapatayo ka sa mapagawa ka ba shelter? Ano ang koneksyon sa infrastructure? Hindi naman naglinog. Wala naman sang nasira ngayon, Bilatsing Iloy nga dam. Kung gusto mo, magpa-spray ka sang clouds doon para magbundak ang ulan, para bumaha. Para ma-justify mong sinasabi mo infrastructure. Infrastructure during what? During brownout? Infrastructure during blackout because we do not have enough fucking energy na para makalagay ng krudo sa mga sasakyan, sa mga factory, kag sa mga everything. Could not even fucking have a light in our houses. Ano ang connection, Bilatsing Iloy, sa infrastructure? Why are you giving 18 billion of our money sa infrastructure? Gagawa ka, Bilatsing Iloy mo, Taytay. Maano to sa Taytay, BBM? Yep. Di puta, crisis, Bilatsing Iloy, puro sa tanan si Sarah, wala pa kialam sa inyo. Because she knows, as a lawyer herself, she knows that you could not beat her. Mamatay lang kayong lahat, di nyo siya kaya.